And hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction video na naman ang ating pag-uusapan at galing naman ito kay Milbs Castle, no? So ngayon bibigyan natin ng reaction itong in-upload niya na talaga namang nakakabahala itong title niya guys, no? Kasi ito yung title niya. Kakapasok lang na balita, spy ng China na pag-alamang Chinese military. Naku, nakakabahala EFP na alarma na. Bakit nakapasok itong spy ng China ng ganun lang kadali dito sa ating bansa? So, di natin alam, baka may mga taong kasabwat dito sa atin, no? So, talaga naman itong China, hindi ito titigil guys hanggang hindi magkagulo ang buong Pilipino at hindi talaga ito titigil ang Chinese na to, mga Chikwa na to na angkinin yung teritoryo natin, di ba? Lalong-lalo na para ngayon na sobrang nagkainit na yung issue natin sa West Philippine Sea. So, kaya naman ating panonoodin itong video ni Milbs Castle. Sa mga di pa nakapag-subscribe kay Milbs Castle, huwag kalimutan i-subscribe ang ganyang channel. And of course guys, kung gusto mo na ganitong klaseng reaction video, huwag mo na rin ikalimutan mag-like, share, comment sa ating video, and of course, mag-subscribe na rin kayo. So, kaya naman ating aalamin sa video ni Milbs Castle kung totoo ba talaga to kasi talagang nakakabahala na itong mga balita. Sobrang nakakabahala ang balitang ito. People's Liberation Army ng China pinaghihinalaang nakapasok na sa Pilipinas. Ang buong magkakala ng AFP sa West Philippine Sea unang aatake ang China. Mali ata tayong lahat ng iniisip. Parang binabackdoor yung mga AFP natin guys. Then guys, baka ano yan? Yung panggugulo nila sa WPS, yun yung taktika nila para hindi malaman ng ating EFP yung mga pinagagawa nila. Diba? So siguro may mga Pilipino ka na kasabwat dito sa mga ginagawa ng mga Chinese na to. Mukhang Luzon ang unang pupuntiryahin ng Chinese Army. Dahil ang totoo, nandito na talaga sila sa ating bansa. Marami pa nga tayong hindi nalalaman. Matapos kasing magtala ng 4,000 Chinese national na estudyante raw sa Cagayan, ngayon na pag-alaman na hindi ito totoo. Ang 4,000 Chinese dyan, ilang daan lang pala ang Baka frontline lang yun nila yung mga batang Chinese na nag-aaral guys, di ba? So di natin alam talaga yung mga pinaplano ng Chinese government. So ano yung mahigit 3,000 mga Chinese? Mga militar ng China? Peke rin mga papeles. So sinong hindi mababahala dyan? Tapos may Nakapagtataka lang guys kung bakit nakalusot yung mga pike na documents, di ba? Pagdating kasi sa immigration guys, napaka-stricto nila eh. Lahat ng mga documents na ipapasa mo, talagang iniisa-isa nila. So, ano nangyari? Bakit nakapasok yung mga spy ng Chinese sa ating bansa? So, yun yung nakakapagtaka dito. Baka may mga kasabwat talaga itong Chinese na pang People's Liberation Army China sa Taguig. Armado lang naman to ng matataas na kalibre ng armas. Mahigpit tuloy na papaimbestigahan to ng National Security Council. Records of the Bureau of Immigration, di ba? Hindi naman ganun kadami supposedly, no? Daan lang yung supposedly mga kabataan na mainland Chinese students na nandun. Ngunit according to intelligence reports also that we have seen and others who have investigated this, libo-libo nga daw, no? So this is something that is currently being investigated now. Ngayong araw, Lunes, gagawin ang laking balikatan exercises. Posibleng mag-spy dito ang mga Chinese, lalo na't dalawang ito talaga yung baka itong mga spy ng Chinese kaya pinapadala dito is parang titingnan nila kung ano talaga yung kabuuang plano ng ating gobyerno. So nakapagtataka lang na ngayon lang ito nalaman kung kailan meron tayong balikatan na exercise na ginagawa. Di ba? military base ang nasa Cagayan. Dito hirap isipin na mag-aral lang ang mga ito. Napakadaming prestiyosong universidad sa Maynila. Tapos pipiliin nila yung lugar na may EDCA sites. Something fishy talaga, di ba? Very alarming na kasi. So dapat talaga imbestigahan itong mga namumuno dyan, lalong-lalo na sa Cagayan Valley.
at saka yung university na pinapasukan ko noon itong mga Chinese student na to. So, dapat masinsinang investigasyon talaga yung mangyayari dito. Kasi nakakabahala guys, nakakaalarma itong mga ganitong klaseng balita. Na all over makikita mo may mga Chinese students dito, no, na pag tuwing may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka. Early Chinese daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi. Ipinagtanggol naman ng mayor ng Cagayan ang Chinese students. Legit daw na mag-aaral ang mga ito. Sinisiraan lang daw ang Cagayan at maaaring bumagsak ang ekonomiya ng probinsya dahil dito. So, yun yung malaking tanong guys, bakit kailangan pa niyang depensahan yung mga nakikitang mali dyan sa kanilang lugar? Sak nga ba? O baka nang hihinayang lang ang Cagayan sa binabayad ng Chinese students? Tigda 2 milyon ba naman ang binabayad para lang makakuha ng diploma? Grabe guys, ang mahal sa Chinese students si Cagayan, pay 2 million to get degrees? Ganun ba kamahal yung eskwelahan na yan? So, allegedly. So, hindi pa naman siya confirm na talagang 2 million. Pero, kahit nga siguro 1 million, di ba? Napakamahal. 4 na bilyong piso ang nalilikom ng LGU Cagayan. Marami pa nga tayong hindi nalalaman. Mga eskwelahan who work so hard to achieve what credibility they have now. You're very, very disappointed by what has come out. Kasi we've been fighting so hard to promote. Now, it's being eroded. Now, it's being questioned. Now, there is a cloud hanging over us. That's painful and hurtful to us. Social media especially. Kasi meron ng ibang tao hindi nakakaintindi. Nauudyukan, nagagatungan yung galit. Nagatungan, baka kung anong gawin. Maaaring mga Chinese spy talaga ang nakararami dito. Nakakapagtaka lang kasi kung kailan umiinit ang So, pinaka-the best talaga dyan is masinsinang investigasyon. Lahat investigahan from university, sa mayor, governor. So, dapat talaga tanungin kung bakit nakakalusot at kung bakit dumarami yung mga Chinese dyan. sa West Philippine Sea, tsaka dadami ang Chinese students. Sinadya raw to ng China at may malaking epekto to sa national security ng ating bansa. They arrived in waves. No? Baka itong mga to is patibong na naman to para lilipat yung issue dito sa mga Chinese students na to, sa mga spy na to, para hindi mawala yung attention natin doon sa West Philippine Sea. So baka isa na naman to sa taktika ng mga Chinese government. Dati naman hindi ganun, no? Although we've seen Chinese and other nationals in Cagayan Valley, but it's not like this. It's a phenomenon. Nandun yung infiltration. Those are some of the things that we have to look at kasi sa konsepto ng national security, red flag yung mga ganon. Kayo sa tingin nyo, totoo bang estudyante lang to o Chinese spy army? I-komento sa baba ang inyong salog. Talaga itong Chinese na to guys, itong mga Chikwa na to, may mga pinaplano talaga to para sa ikaksisira ng administrasyong Marcos. Itong immigration natin, napaka-stricto natin pag tayo yung lalabas. Pero bakit yung mga Chinese na to, ang dali-dali lang makapasok dito sa ating bansa? So nakapagtataka lang talaga yung mga ganitong pangyayari. Dapat maimbestigahan na lahat ng sangkot dyan. So kayo guys, ano yung feelings niyo guys na ganito yung makikita niyong balita sa ating bansa? Ano yung may comment nyo patungkol dito sa mga spy ng China na nandito na pala sa ating bansa? So kaya mag-comment kayo dyan sa ating comment section.